Ah, di ba alam niyo naman sa Bible merong 4 na gospels, di ba? Yung unang 3 gospel, pinapakita sa atin ang human side o human origin ng ating Panginoong Jesus. Pero dito sa binasa natin, si Juan Evangelista, hindi Juan Bautista ha, iba si Juan Bautista, ito si John the Evangelist, ay binalik niya nung pinakasimula pa. When there was yet no space nor time, wala pang oras noon, wala pa tayong lahat. Binalik niya doon. Pinakita niya uh, ang existence, pinakita sa kanya existence ng tatay, ng ama, at ang anak ng si JC, si Jesus. Hindi lang kasama ng ama, sinasabi niya, kundi Diyos ang ating kuya. Diyos si JC, Diyos si Jesus Christ. Siya ay anak. Tanong ko lang, kailan ba nagiging ama ang isang lalaki? Example natin, si Magic, si Francis pala. Kailan ba naging ama si Francis? O kaya si Ruth, kailan ba naging ama si Michael? Di ba nung nagkaroon sila ng anak? Nung nagkaroon ng Dave, nung nagkaroon ng Maikan, doon matatawag na ama si Francis at ama si Michael. So, para maging ama, merong anak. Okay. Nagkatawang tao ang anak. Nagkatawang tao ang Diyos. Kay Jesus, heaven and earth met. Nagkita ang langit at lupa. Siya ang liwanag na nagbibigay ng buhay. When you say heaven and earth met, kasi parang dati, hinahabol lagi ang Diyos. Pinipilit abutin ng tao ang Diyos, pero hindi maabot. Pero nung nagkatawang tao si Jesus, bumaba siya. So ngayon, sa Kanya, pwede nang magtagpo uli ang langit at saka ang lupa. Pwede nang magkasundo o magbati uli ang Diyos at saka ang tao. Si Jesus, sabi nga ng binasa natin, ang nagbibigay liwanag. Siya ay nagkatawang tao para tubusin tayong lahat sa kasalanan. At kapag nagkatawang tao, ibig sabihin siya ay pinanganak. Niluwal siya ng isang babae. Sabi nga sa Galatians, when the fullness of time has come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, so that to ransom those under the law so that we may receive adoption. Sabi sa Theology of the Body, women are the windows to heaven. Correct, no? Women are windows to heaven. Grabe kayo. Bakit ang babae lang ang ganun, no? Kasi daw, creation ay nagpapatuloy dahil sa inyo. Dahil sa inyo, nagpapatuloy ang sangkatauhan. Dahil sa inyo, napapakita ng Diyos ang kanyang lakas, ang kanyang luwalhati dahil nagkakaroon ng tao ulit na susunod na henerasyon. Okay, at kapag nagkatawa ang tao, ang isang nilalang, ibig sabihin nagbe-birthday. Di ba? Nagbe-birthday. At ito ang ating pinagdiriwang ngayon. Nandito na ang magliligtas sa atin, nag-birthday. Ang Mesiyas na tutubo sa atin. Tayo nga, di ba, pagka nagbe-birthday tayo, kahit pa paano pinaghahanda, kahit pansit, kahit spaghetti. Ano pa kaya si JC? Siya yung magdadala sa atin sa langit. Siya magdadala sa atin ng kaharian ng Diyos. Isang magandang maisip natin, no, na binigyan tayo ng karapatan ni JC na tawagin ang tatay niya na tatay din natin. Tawagin natin tatay, papa, daddy, papang. At dahil yan dito na binigay niya sa atin yon, yung karapatan na yon, pwede natin sabihin tayo anak ng Diyos. Di ba? Sinabi yun sa binasa natin kanina. Tayo ay mga anak ng Diyos. Pagka tayo anak ng Diyos,
hindi lang tayo disipulo ni Jesus. Dapat nalalarawan natin ang ating Panginoon dahil kawangis niya tayo. Ginawa niya tayo na kawangis niya. Hindi lang tayo learner o follower, kundi kawangis niya. Dapat maintindihan natin yon. Napaka-importante yung, actually, binigay natin ito sa grupo ninyo dati na binibigyan natin ng diin na tayo ay gawa ng ating Panginoon sa nakalarawan at kawangis niya. Pagkat nga tayo ngayon ay adopted sons and daughters, ganito ang relasyon natin na pwede tayo tawagin anak ng Panginoon, anak na babae, anak na lalaki. Ibig sabihin, dapat maganda yung relasyon natin. Kasi parang sa bahay natin, sigurado ko ang relasyon ng tatay o ng asawa ninyo at kayo sa inyong anak ay isang communicable relationship. Nag-uusap kayo. Pag nag-uusap kayo, nasasabi ng magulang yung mga gusto niyang pakita ng mga anak. Yung mga, huwag niyong gagawin, ito gagawin niyo. Dapat ganitong klase ang pakikitungo sa mga kaibigan. Ganito, dapat ang respeto niyo sa teacher niyo. Dapat ganito niyo respetuhin ang tatay niyo. At kaming mga nanay, o kayong mga nanay, para bang gano'n, na nag-uusap kayo, nagkukwentuhan kayo. Sana gano'n din tayo, no? Na gano'n din ang relasyon natin sa Diyos natin, sa Panginoon natin, kay GC. Na nakipag-usap tayo para naiintindihan natin kung ano yung gusto niya para sa atin. Kung ano dapat natin gawin. At one way na pinapakita niya sa atin ito is sa pagbabasa ng ating Bible. Itong ginagawa ninyo every Monday is one way of reading the Bible. Oo, nakikinig tayo, pero it is also reading the Bible. When you hear Mass, you're reading the Bible. Okay, bibigyan ko ng halimbawa ito. No? Kasi dito, pinakita dito sa binasa natin na distinct, ang tatay, distinct si Jesus. Pero merong nagbabind sa kanila. And this is the Holy Spirit, the love of the Holy Spirit. Halimbawa, no? Ako, si Benji, ay anak ni Ben at ni Irma. Patay na sila pareho. Wala na sila, nauna na, namayapa na. Pero yung mga nakakilala sa tatay ko at sa nanay ko, siguro si Pebbles ito, no? Saka si Mafe, kung nandito sila. Nakikita nila sa akin ang katangian at ugali ng tatay ko. His spirit lives in me. Nakikita ang ugaling mapangbuska, mapangkasar ako eh. Hindi naman napipikon sa akin si Madam. Minsan lang. minsan lang, araw-araw. Hindi, minsan lang. Mapangbuska ako. Nakuha ko yun sa tatay ko. The spirit of my dad lives in me. Mahilig mag-aral ang tatay ko. He can synthesize and systematize his thoughts. And also, ako rin nahawa. Hindi ko nahawa, pero that spirit of my dad lives in me. Ang nanay ko, si Irma, nakikita sa akin ang katangian ng aking nanay. Kasi her spirit also lives in me. Siya ay matyagang magtrabaho. Napakasipag na tao. Mapagmahal. Mapagmahal ba ako, Mama? Sana. Mahilig siya magluto. Pero meron din siyang kakulitan. At yun ay nakikita rin sa akin. Because the spirit of my parents lives in me. And that spirit, yung spirit, Holy Spirit lives with Jesus and the Father. No? So, bakit ko sinasabi to? Kasi, pag-usapan natin ang mga katangian ng ating Ama at ni JC. Kasi dito natin makikilala kung sino sila, di ba? Paano natin makikita to? Nabasa natin ito sa Bible. Sabi ko kanina, binabasa natin yung Bible, di ba? So, let us look at the fruits of the Spirit. Yung fruit of the Spirit, makikita dito kung ano ang mga katangian ng ating Ama at ng ating kuyang si JC. No? Sabi sa fruit of the Spirit, Galatians 5 ito ha. Ang sabi dito, the fruit of the Spirit, ibig sabihin singular ha, fruit of the Spirit, isa lang, is love. Ang love is self-sacrifice. Putting others first. Ang love daw ay hindi isang feeling but something that we do to will the good of the other. Ibig sabihin, para tayo, di ba? Minsan, nagugutom din tayo, pero pag nakita nagugutom yung anak nyo, susubo nyo yung pagkain na hawak-hawak nyo. Walang nanay makakatiis nun. Walang nanay. Lahat kayo, I am very sure, ibibigay sa anak nyo. And that is love.
Sabi nga sa Corinthians, 1 Corinthians 13, dadahan-dahanin ko ha, hindi ko papaliwanag ito. Gusto ko lang namnamin ninyo. 1 Corinthians 13 says, sa Tagalog, ang pag-ibig, pero tandaan natin, God is love, ang Diyos ay pag-ibig. So sabi sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Nasa po tayo lahat doon. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Yun daw ang pag-ibig. Nakita natin lahat yung kay JC sa binabasa natin, sa araw-araw natin, sa tuwing Lunes natin binabasa ang Gospel for Sunday. In 3 years nabasa natin ang lahat ng Gospel readings. Nabasa natin ang sinabi ni Jesus at saka sinabi tungkol sa Kanya. So, dito makikita mo na lahat ng binasa natin ay katangian ng ating Diyos. Pero hindi pa tapos to ha. May mga katangian pa siya na sinasabi na kasama sa fruit of the Spirit. Ito yung joy. Pinag-usapan natin ito last week. Tayo ba ay may dala? Maligaya ba tayo? Kahit ano pinagdadaanan natin, maligaya ba tayo? Nagpapasalamat ba tayo sa mga pinagdadaanan natin, mga paghihirap din? Kasi yung mga pinagdadaanan natin paghihirap na yun, nakakabuo sa atin bilang tao. Tayo ay ganito ngayon. Tayo ay si Roxanne, tayo ay si Yoni, tayo si Mary Ann, tayo ay si Pebos, tayo ay si Magic, si Ruth. Kasi pinagdaanan natin lahat ng pinagdaanan natin. Yung mga pagsubok sa atin, yung mga pahirap na ginawa sa atin ng magulang natin, ay naghubog sa atin para maging ganito tayo. Pinagpapasalamat natin sa Diyos ito. Pangatlo, peace. Hindi lang payapa na buhay. Ang tanong lang, no, nagdadala ba tayo ng kapayapaan o kabaliktaran? Naghahasik ba tayo ng gulo? Masaya ba tayo na masaya ang iba? O naghahanap tayo ng mali ng iba? Tandaan natin, anong inibita niya ni Jesus sa kanyang sarili sa bahay ni Zaccheo. Pinanumbalik niya ang peace sa pagitan ng mga makakasalanan. Kasi nung kumakain sila, maraming makasalanan doon. Ando yung mga tax collectors, ando yung mga prostitutes, ang dami niyang kasama ng makasalanan. Pero he broke bread with them, he ate with them. Sabihin, pinagkakasundo niya sila at pinanunumbalik sa kaharian ng ating Panginoon. Ganon din nung hinarap sa kanya ang babaeng nahuli na nangangalo niya. Sabi niya, ang unang bumato, walang kasalanan, pero walang bumato. Bandang huli sabi niya, go and sin. Pinagkakasundo niya ang mga kasalanan at ang tatay. Okay, the fourth is patience. Tignan niyo si JC sa kwento ng Samaritan woman. He patiently answered all the questions. He was communicable. Sa huli, naniwala yung babae na si JC ang Mesias. Pinagkalat niya sa town, pinagkalat niya sa lahat ng tao na kakilala niya na nakita ko na ang Mesias, na andito na siya. Sa road to Emmaus, may mga agam-agam, totoo ba? Paano to? Namatay na si Jesus. Ganun yung mga tanong nila. Pero ginawa niya, sumama siya doon sa 2 disipulo. Dahan-dahan niyang pinaliwanag ang mga nakasulat at mga nangyari. At sa huli, nung nag-break sila ng bread o nag-Eucharist sila, nakita nila si Jesus. He was so patient with people. Next is kindness. Tayo ba ay magandang kaloob? May magandang kalooban? Si JC, tinugunan niya yung pangangailangan o kapakanan ng tao nung nangangaral siya sa 4,000 tao. No? Nakita niya nagugutom. Sabi niya, nagugutom sila. Anong gagawin natin? Tinanong niya sa mga alagad niya. Sabi niya,
hindi sila aabot kung pauwiin natin kasi gusto ng mga alagad pauwiin. Sabi niya, hindi sila aabot, babagsak sila. Iniisip niya ang kapakanan natin hanggang ngayon. Sabi nga ni Mary Ann kanina, may mga pagsubok pero kasama nila si Jesus. Ganon din yun. Ganon din yun. Talagang, He is very kind. Next is generosity. Hindi masusukat ang generosity ni JC kasi binigay niya lahat, pati ang buhay niya para sa atin. Bibilisan ko na lang, He is faithful. Hanggang huli, siya ay tapat. Hanggang huli, nakikipag-usap siya sa tatay. He is very gentle, maawain siya. Bukod sa maawain, mapagpatawad. Hanggang sa huli, lahat pinapatawa niya. Sabi niya, Panginoon ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Meron siyang self-control. Hindi siya madaling magalit, hindi siya nagpapadala sa mga tukso. Ngayon, kukonect ko lang sa buhay natin. Siyempre, lagi naman ganoon, di ba? Magtatanong lang ako, iwanan ko kayo ng mga tanong na kayo lang ang makakasagot. Hindi sa panghusga, kundi katanungan na magmumulat sa mata natin kung tayo ba ay sumasalamin sa ating Panginoong Jesus at sa ating Ama. Sa unang tanong ko lang, pinaka-importanting tanong. Ngayong Pasko, ginugunitahan natin ang pagsilang ng ating kuyang si JC. Ang tanong lang, sinilang ba siya? Sinilang na ba siya sa mga puso natin? Alam ko, ang sagot ninyong lahat ay oo. Pero maganda rin itanong sa sarili natin. Sinasalamin ba natin ang Diyos sa ating pag-iisip? The way we think? Are we peacemakers? Are we forgiving sa ating mga asawa, sa ating mga anak? Sa mga taong nagkasala sa atin nung araw pa? Nung tayo ay bata pa, nung nag-aaral tayo, mga teachers natin, mga kaklase natin na nambuli sa atin, napatawad na ba natin sila? O dala pa natin yung bigat ng loob hanggang ngayon? Sa pananalita natin, tayo ba ay iimbita sa mga nakakausap natin na kilalanin si JC sa pamamagitan natin? The way we talk speaks of how we relate with Jesus. Sa ating pag-uugali, lahat naman tayo may pagkukulang, lahat tayo may kalabisan. Pero sana mas manatili at mas mapakita natin yung kaugalian na maka-Diyos. Tawag sa atin modern day disciples, di ba? Kasi wala tayo sa biblical times. We are modern day disciples, followers of JC. So, ang tanong ko lang, nakikita ba sa atin yung mga binanggit natin katangian kanina? Yung pag-define natin ng love, pag-define natin kung sino ang Panginoon natin. Sinasalamin ba natin o nire-reflect ba natin ang liwanag ni JC? Na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng magulong mundo ngayon na sinasabi nila may recession, tayo ba ay nagiging liwanag sa kadiliman? Lalaki ba ang mga anak natin at magkakapamilya na ikukwento nila sa mga anak nila kung papaano natin sila pinalaki, pinakita kung ano ang imahe ni Jesus? Nakikita ba nila si JC sa atin? At paano natin sinasabuhay ang mga aral niya? So, yung iiwan ko kayo sa mga tanong, hindi para manghusga, kundi para tingnan ang sarili natin kung tayo ba ay sumasalamin sa ating Panginoon. O magsaya at magdiwang pagkat sinilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Happy birthday, JC. Merry Christmas sa inyong lahat. God bless you all.